Apat mong at nagsara ang palitan ng piso laban sa dolyar sa 61.8. Ano na naman ito? Record high na naman ho ito sapagkat kahapon, if I'm not mistaken, 60.7, kung di tayo nagkakamali. Pero ngayon biglang akyat sa 61.8. At ang masisti ho nito, sa gitna po nitong mga bigla ang pagsipa at pagbulusok naman ng piso laban sa dolyar. Marami na tayong naririnig na balita na ang ekonomiya ng bansa ay ayoko naman sabihin naghihikahos, partner, pero talagang sisinghap-singhap na sapagkat marami ng mga investor ang tila hindi na ho nasisiyahan at hindi na investment, I don't know if you can call it investment friendly pa ang Pilipinas ngayon, pero batay dun sa aking mga nababasa ay marami na nagsasabing hindi lumipat na ng mga karatig bansa, Vietnam, Thailand. Let's speak with authority. Nasa linya natin yung ating nilambingan na makausap tungkol sa bagay na ito. Siya ho ay dating head ng Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relations Office. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, via Zoom, magandang hapon po sa inyo. This is Henry Uri and I'm with my partner Karen Oyong. Ma'am? Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon sa inyo, Henry and Karen, and thank you for inviting me to your show. Opo, it's an honor. Kami po ang magpapasalamat sa inyo at kayo po ay nagpaunlak sa amin. Ma'am, kumusta na ang ekonomiya ng bansa? Kumusta na ang Pilipinas pagdating sa negosyo, sa investment? May sakit. May sakit na ang Pilipinas. Ang ekonomiya natin kasi hindi na magandang takbo niya ngayon. Nakita naman natin nung fourth quarter nung last year, no? 3% na lang yung growth ng economy natin. Samantalang ang fourth quarter normally mataas yan kasi holiday season yan eh. Normally maraming or buoyant ang economy pagka ganyang panahon dahil marami nagpa-party, marami bumibili pang regalo, ganyan kasi Christmas, ganun. So, normally active ang fourth quarter, pero the fact na 3% lang yung tinaas niya, ibig sabihin, medyo mahina na talaga yung mga pillars ng growth niya, no? Lalo na yung investments at saka yung government spending. So ang tumataguyod na lang talaga sa growth na yon, ang nakikita ko ay ang OFW remittances. Oo. Meron kayong binabanggit in one of your posts, ma'am, and I'll go by reading this. Ang binabanggit po ninyo is worst Philippine president drove business confidence down to its lowest in 25 years. And then merong binahagi po kayo ritong graph na from 2021 na mataas yung confidence index. Pagdating po nitong 2026, tama ba ito? Tila biglang March 2026. biglang bumulusok ho ito into a negative 24.3. Ma'am, paano po ninyo nasabi ito at ano po ba ang nangyari? Bakit naging ganito? So yung business confidence index, hindi yan galing sa akin, galing yan sa Bangko Sentral. Yeah. So lagi nilang ginagawa yan every month. So sinasite ko lang yung mga numero nila. So ibig sabihin yung business confidence index na yan, mas marami ang hindi maganda or pessimistic sa economy natin kaysa dun sa mga optimistic. Kaya ngayon naging negative 24 and supposedly that's the lowest in 25 years. Alam mo, Henry, since 1985, no, 40 years ago, I've already been dealing with foreign investors at that time kasi yung trabaho ko noon, international stockbroking, no? So, magawa na ako ng mga research analysis, ganyan. So, nung time na yun, hanggang ngayon ko lang talaga na-experience sa pakikipaghalubilo ko sa mga foreign investors, no? Ngayon ko lang nakita talaga na talagang may rason sila para umiwas muna sa Pilipinas.
kasi napakaraming factors, no. Ang pinakamalaking factor na diyan yung level of corruption ngayon, napaka talamak talaga, no, tsaka widespread. From top to bottom hanggang mga barangay level, na makakarinig ka talaga ng mga kwento mismo dun sa mga tao na talagang talamak talaga ang corruption. Ikalawa, political stability. So ngayon, imbis na asikasuhin ang krisis sa langis, puro impeachment ang naririnig natin, lalo na sa Kongreso, no? So hindi nakafocus dun sa problema ng mga tao yung atensyon ng karamihan sa ating pamahalaan. Kasi ikatlo, yung walang accountability, no? Kasi ang dami ng hearings na ginawa tungkol dito sa mga ghost projects. Hanggang ngayon, walang napapanagot. Ganyan. So, kung ako investor, pupunta na lang ako sa ibang bansa bago ako pumunta sa Pilipinas kasi parang ang taas ng political risk at saka economic risk dito sa bansa natin. Ikaapat, yung inflation, no. So runaway ang inflation natin ngayon kasi hindi na control ng pamahalaan natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina kasi kung kukumpara mo yung diesel natin kesa sa diesel sa ibang bansa, Aha. ang laki ng tinaas ng presyo dito kaysa sa ibang bansa. Okay, so Okay. opo. So Sige, go ma'am, opo. So ma'am Cora, yung mga nabanggit yung mga factors ay within po kumbaga internal factors po dito sa Pilipinas. Yeah. Pero how about yung mga external factors? Kasi nakaka-compound din po ito, no? Katulad po ng krisis sa Middle East, may mga iba pa pong mga factors like US tariffs, yung mga ganito pong mga issues, ma'am Cora. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba, nung fourth quarter, mahina na talaga yung ekonomiya. Kung walang OFW remittances, malamang recession na tayo. Bago pa nangyari ang oil crisis 'yon. Kasi ang oil crisis nangyari yan Marso na 'di ba? Opo. So ibig sabihin, from then hanggang February, talagang domestic factors mostly ang nag-affect. Yung sa tariffs, maliit na bagay yun kasi ang tawag dito, 2% lang naman yung inakyat ng tariffs ng Philippines from 17 to 19%. So hindi malaking bagay 'yon. Ang malaking bagay talaga yung corruption level na-trigger niya yung capital flight ng mga foreign investors kasi tinitignan talaga ng mga namumuhunan, especially mga foreigners, yung good governance sa isang bansa. Opo. Kasi Okay. syempre, kung mahina yung governance, matitreaten yung earnings na dapat kikitain nila or yung kikitain ng mga companies where they are investing in. Kasi lalo na sa stock market, kagaya ngayon, manghihina ang merkado, no? Syempre, malulugi rin yung mga investors dyan. Bagsak nga yung stock market natin ngayon, di ba? Wow. Okay. So Ma'am Cora, given all these reasons po at mga factors, ano po ba dapat ang una munang tutukan ng ating pamahalaan para kahit paano po ay makabawi tayo unti-unti, makabawi po ang ating ekonomiya at maramdaman po from the grassroots or the ground level po yung kahit konting kaginhawaan po amidst all this crisis po, Ma'am Cora? Kailangan talaga ayusin nila yung fiscal management, no? Kailangan magtino talaga yung gobyerno kasi hangga't hindi nararamdaman ng masang Pilipino yung ginagastos ng gobyerno, hindi yan mag-aano sa consumer confidence, hindi yan magre-resulta sa consumer confidence. By the way, walang personalan dito. Talagang tinitingnan ko lang lahat talaga yung mga numero na nakikita ko sa mga report ng government din mismo. So anyway, so yun nga, so kung gusto nilang kasi ang mga pillars of growth, no, ng isang ekonomiya ay consumer spending, government spending, investments. Yung consumer spending sa atin, highly dependent yan ngayon sa OFW remittances. Yun yung external factor na nag-feed mostly sa household spending kasi they're bringing in $32 billion every year. So nako-convert yan. So ngayon mahina ang piso, medyo okay yan for OFW remittances. Pero dagdag yung higher peso sa cost of production. Diba? So tataas din. So it will also affect inflation.
Yan, Apo. kasi marami tayong importation, lalo na yung bigas, langis, di ba? Yan ang mga pinakamalalaking importations natin. So kung mahina ang piso, tataas ang import cost natin. Okay? So, ang ngayon, kailangan magtino talaga ang gobyerno kasi yung fiscal budget natin, deficit ng 2 billion. So yung utang natin ngayon is 18 trillion pesos, no? So kung ang deficit is 2 trillion, tama ba? 2 trillion. So lalaki na naman yung utang natin to 20 trillion. In fact, yung debt service natin as of March, dumoble na from last year. So, ang ayaw natin mangyari dyan yung lahat ng tax natin napupunta na lang sa pagbayad ng utang. Kagaya nangyari nung 80s, di ba? Yeah. Nagkaroon tayo ng debt crisis. So, yung mga kinikita na ng mga FWs, lahat napupunta lang sa pagbayad ng utang ng Pilipinas. Aha. So, ayaw mo bumalik sa ganong panahon kasi napakahirap talagang. Naramdaman ko kasi henerasyon namin yun naramdaman namin yung hirap nung nagkaroon ng debt crisis and it took 20 years to get out of the IMF Apo. program. Ma'am, let's talk about accountability. Ang sentro ng pinag-uusapang kinakailangang may managot ay itong flood control anomaly. Billion of pesos ang napunta sa korupsyon. But the President, he himself said, mahiya naman kayo, nagsagawa ng mga series of investigations, may umabot sa Blue Ribbon, nahinto, may mga pangilang-ilang sundot sa Kongreso, may mga kinasuhan, pero yung isang talagang makapagtuturo kung sino ang magkakasabwat at sino ang mastermind nito, walang iba kundi si Saldico, ay nasa labas pa ng bansa at hindi pa na papauwi at balita nga ay lumipat pa nga ng France to seek an asylum. Ito ho ba'y talagang hindi mapipigil ang tune-out factor na yung mga investor dito ay umalis at yung mga papasok pa ay umayaw na because of this kawalang resulta na mapanagot yung mga dapat managot. Yes, kasi pag walang accountability, lumalala ang problema. Kaya nga naging widespread, di ba? From top to bottom, pati sa barangay level. Di ba, si Mayor Magalong nun, he was already talking about 30-30-30 or 7-7-7 schemes, no? Na nahihinabang from Congress to the local government, no? Tapos ang natitira sa tao or sa mga beneficiaries, kundi 30%, basta hindi na yung kabuuan talaga itong mga ayuda na to, no. So napaka-massive ng leakage sa system. So pag ganyan, syempre it will affect business confidence kasi pati sila like for instance, lagi kong sinasabi yung nangyari sa Francisco Motors. They were going to invest $1 billion in the Philippines. And this is a local company. Pero umatras sila. Bakit? Kasi ang tagal nung processing, no, ng permits, ganyan. So, pumunta na lang sa China. So, sinong nabigyan ng trabaho? Yung mga incheck, hindi yung mga Pilipino. Ganon type. Pero yung mga pronouncement ng Pangulo, yung ginagawa ng Kongreso, yun ho, sa tingin ninyo, hindi yun pumapatok, hindi yung the investor are not buying that actions of the government? Kasi nga yung numbers are telling the story, no? Yung economic numbers. So, if household spending only grows by so much, ibig sabihin nun, yung mga bibili sa malls, no, sa mga stores, sa mga ganyan, bababa ang sales nila. So pag bumaba ang sales nila, tapos tumataas ang cost of production, 'di ba? So ibig sabihin yung profitability nila lumiliit. So pag gano'n yung profitability mo, kasi ang mga investors isa lang naman ang ambisyon niyan kumita. 'Di ba? Ngayon, kung hindi sila kikita dito sa Pilipinas, pupunta yan sa ibang bansa. Bakit sila magpapakanda hirap dito kung hindi naman sila kikita? Oo. Yung buwis nila na nakawin pa. Tama po ba? yung Maaaring ganun, di ba? Ngayon,
nararamdaman niya ng mga tao ngayon na parang, oh, bakit anong ginagawa sa buwis ko? Kasi parang wala akong nakikitang malalaking projects ngayon eh. So ma'am, dahil kayo may ang inyo pong expertise at background na ekonomiya at of course galing nga rin po kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naging usapin na rin po kasi yung mga free trade agreements, specifically po with the European Union. Let's just take that for example. Ang daming beses po na naudlot at ilang rounds na po ng negotiations. I think mag-commence po ulit this coming I think next month po ba yun ulit for the 6th round. Pero kasi isa pong mahalagang component din po ng FTA at mga European countries po ay gusto nila meron anti-corruption and human rights component po ito na nakikita na sumusunod po tayo, tumatalima po tayo dito. So do you think in this case, ready na po ba tayo for these components po? Dahil for some investors or siguro most of the investors, mahalaga po sa kanila to. So that baka hindi lang po galing sa European Union, baka sa iba pong mga bansa pa, mga potential investors. Kasi they want to feel, nakausap po namin personally po si EU Ambassador to the Philippines, si Massimo Santoro. Sabi niya na European investors would like to feel safe not just for 1 year, 2 years, but for the longest period, like more than that, 50 years at the most, sabi nga niya pong ganon. So what is your comment about this, Ma'am Cora? Actually, talagang binabantayan na ngayon ng mga investors talaga. At saka yan, mga trade partners natin, ang governance. So kaya, in fact, ang mga companies ngayon, mga publicly listed companies, kailangan silang magbigay ng sustainability report. Yung sustainability report na yan contains yung performance nila when it comes to governance, when it comes to the environment and social matters, no? And labor practices din pala, Ma'am Cora. Tinitignan din nila yan kung paano pinapatakbo ang ating ekonomiya at ang ating pamahalaan. So kung nakikita nila na hindi maganda ang takbo, pahihirapan nila tayo ng pahihirapan. So kaya sabi mo hanggang ngayon walang nangyayari kasi nakikita nila na wala rin nangyayari pagdating sa good governance. So as far as the policy sa investment, sa pagninegosyo, sa pag-akit ng mga investor is concerned, wala ho bang nakikitang kumbaga palatable o yung attract, somehow na ma-attract yung mga negosyante na pumunta rito kaysa ayoko naman sabihin magtiyaga, kundi maski pa paano mag-invest pa rin sapagkat masisipag naman ng mga Pinoy, resilient, maraming maayos naman maski pa paano ang Pilipinas. Pero i-add ko lang din, partner, na mga investors, nakikita rin nila sa Pilipinas na very young yung ating working population. Mga bata, mga early 20s to, so strong young workforce. Yeah. And magaling po mag-English din, so walang language barrier. So yung polisiya ho, let's deal about policy. Anong polisiya ang dapat sa lalong madaling panahon ay ayusin ng gobyernong ito? Otherwise, baka in 5 to 10 years baka puro OFW na lang talaga at papaano kung may mga krisis sa Middle East, may mga ibang mga geopolitical issues, nagkakaroon ng digmaan sa iba-ibang mga bansa, pag naapektuhan ng mga OFW, delikado tayo, Ma'am Cora. Actually, nakakalungkot talaga kasi as you said, yung demographics natin, bata. Tapos, so they're entering the productive stage kasi ang average age ngayon ng Philippines is 27 years old. So entering the productive stage. Pero hindi lang naman labor ang component ng isang company, di ba? Ang isa pang pinakamalaki is raw materials. Tapos electricity, ganyan. So labor, mura dito. Pero pagdating sa cost of production, yung lalo yan, madalas nag-i-import. Tapos ang gasolina dito mas mahal kesa sa ibang bansa. Ang electricity mas mahal kesa sa ibang bansa. So anong pwede mong ibenta sa Pilipinas ngayon na pwedeng maka-attract na, kasi nga, like I said, ang primary consideration nila is to make money, to make profits, no? Kasi kapitalismo ang gusto mong patakbuhin. Ganyan ang pag-iisip ng mga
mga investors. So, paano mo sila ma-attract kung di naman sila kikita masyado dito? Yung margin dito mas maliit kaysa sa ibang bansa. Kaya, kita mo, Vietnam, naunahan na tayo. Di ba? Nung nag-uumpisa pala ako noong 1985, kasabayan pa lang natin ang Thailand, Malaysia. Medyo nauna pa tayo yata sa Malaysia at that time. Pero ngayon talagang we're way behind Thailand and Malaysia and even Indonesia. At naunahan na tayo ng Vietnam when it comes to foreign investment attraction. Oh. Okay. So, bakit ganun? Nakatulong din po ba, Ma'am Cora, na of course ang chairship ng ASEAN ngayon ay Pilipinas, ano? So this is our time, ika nga, to shine, no? To promote our country and our businesses. What do you think should our government do about this? Well, they have to really clean up the government as early as now. If there is that political will, no? I don't know if there's any political will. Kasi yung Congress, nakikita mo naman, impeachment pa rin talaga ang inaano. Dapat ngayon, they're paying attention to the energy policy, no? Dapat tinitingnan nila, should we have a strategic petroleum reserve? Should we have an oil price stabilization fund? Should we, strengthen our bilateral relationships when it comes to oil supply with Russia, with China, with the ASEAN countries? May mga nagtatanong ba ng ganun? Parang wala di ba? So dapat yun ang priority ngayon kasi nandun yung crisis So if I were an ASEAN partner, I will ask myself, bakit ako pupunta sa Pilipinas ngayon? So parang nakikita ko baka yung high level representation hindi mangyari. Baka magpadala lang sila ng mid-level representation. Pero itong lahat ng ito, ma'am, the buck stops at the door of the palace. Of course, the president, may kuwan ba? Baka naman naib itong aking uri ng pagtatanong, masyado akong naib. Pero diretsahan. Ang mga investor ba sa nakikita ninyo, may malaking problema sila sa presidenteng nakaupo? Well, it reflects on the economy kasi 3 years na yung presidente, di ba? Or more than 3 years, in fact. So, in 3 years, yung last year niya missed the economic target by a lot. Kasi the economic target was between 5.5 and 6%. Ang na-achieve lang niya, 4.4. So, the question is, does that reflect on the governance of the president? Of course it does, because yung economic vision niya is reflected on the economic numbers. So, the question now is, can he produce higher growth in the next 2 years? In his next 2 remaining years. Kagaya ngayon, nakikita natin, wala pa rin masyadong mga bagong projects kasi nga, puro impeachment ang inaasikaso, di ba? So, how will that redound to higher economic growth? Bumagsak to -24, which is the lowest in 25 years. So how can you attract investors ganyan? Opo. Pero Ma'am Cora, naintindihan po natin na kailangan yung focus ay hindi ma-distract, no? Pero paano po natin babalansehin na of course there are issues pa rin po, domestic issues about corruption and accountability. Kailangan pa rin pong imbestigahan, kailangan pa rin pong silipin, kailangan pa rin pong hulihin ang mga accountable po sa mga charges po, corruption charges or issues. But at the same time, yung hindi po napapabayaan yung ating ekonomiya amidst all what is happening po. Yes, kaya nga 'di ba? So ngayon, magkano lang ba na isole? 650 million. Magkano ang nawala? 1.5 trillion. So that 650 million is just a drop in the bucket. So how do you recover the 1.45 trillion or probably even more, 'di ba? Kasi napakalawak, hindi lang naman sa flood control nangyayari ang corruption na 'yan, 'di ba? So it's high time that they return the money. But how do they return the money? Baka na-launder na. Diba? Marami na dyan na-launder na. Binili ng kotse, binili ng lote, linabas sa ibang bangko sa labas ng bansa, ganyan. So, kasi wala nang freeze orders. Ngayon nga lang nag-freeze order kay Martin Romualdez, diba? So, bakit yung iba wala pa? Ilan ba yung napangalanan ng mga Marines
ilan yung mga nasa Kongreso doon, ilan yung nasa Senado. Bakit si Martin Romualdez lang ang naka-freeze order? Ako. And then, ito yun nga ho ang malungkot. Ano ho, ang pinuntahan ng ng Department of Justice na sabi ay nahuli na. Di malaman ko na aresto ko. Yeah. Ang sabi nahuli na aresto. Yeah. Can you hear us, ma'am? Yeah, I can hear now. Yeah. Ang binabanggit ko po yung napakalungkot na nangyaring sinabing nahuli na aresto na si Saldico sapagkat si Saldico napaka-importanting tao nito para sa isang accountability na ating pinag-uusapan. Kanya lang partner, Ma'am Cora, pinuntahan mismo ng DOJ pero masakit, wala roon, naka-zek out na at kumukuha na raw ng asylum ngayon, nag-a-apply ng asylum ngayon sa France. So pagka ho ganyan na yung sinasabi nating napakalaking hinihingi ng mga investor na magkaroon kayo ng accountability, ay you think may highly achievable pa ba ho ito? O baka para na lang tayong sa Tagalog, para tayong namamana ng tungaw sa madaling araw. Ma'am Cora. Yun nga nakikita yung political will, di ba? Kung talagang desidido ka talaga na panagutin mo lahat ng mga kawatan, gagawan mo paraan yan. Kailan ba na si Presidente, di ba, July. So, July, sabi niya, mahiya naman kayo. Tapos, pinaumpisahan na niya yung investigasyon. Una sa Congress, tapos sa Senate, tapos sa ICI. Anong nangyari sa mga investigasyon na yun? Wala. Hanggang ngayon, naghihintay tayo ng resulta. Hindi pa rin napipirmahan sa Senate Blue Ribbon yung kanilang report. Di ba? So, parang ang laking aksaya, apart from the stolen money, pati yung wastage sa mga investigations, sa hearings and all that, sobrang leakage yan sa ating economy. So, that's why I'm saying, the lost money is more than 1.45 trillion. Ay, nako. Anyway, but let's be optimistic pa rin. Siguro naman, may awa ang Diyos. Sana. Sana. Siguro ma'am, ang na lang po sa publiko ay sana rin ay maramdaman din naman nila yung malasakit ng pamahalaan. Yung mga government services po kasi, mga pampublikong serbisyo, hindi rin po kasi nararamdaman. Tama po ba, Ma'am Cora? Pero kailangan rin talaga humingi tayo ng pagbabago kasi hangga't walang collective voice na malakas, ganyan. Opo. Walang mangyayari kasi kung lahat tatahimik na natatakot sila na baka balikan sila ng gobyerno. Walang mangyayari. Kailangan talaga magsalita na tayo at humingi tayo ng pagbabago kasi kailangan talaga magkaroon ng malawakang pagbabago ang pamahalaan. Tama ba ako, ma'am, yung kasabihan kung hindi tayo magsasalita, mananatili tayong maralita? Yes, I agree. Kaya nga nagsasalita na ako. Ma'am Cora, thank you so much for joining us. Salamat Thank you, po Ma'am na marami. Cora. Salamat. Salamat. Henry. Thank you. Nice to see you. Thank you po, ma'am. Have a great time. Salamat si Ma'am Cora Guidote, former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relations Office. Nakasama natin sa Balansyado. 6:09, we'll be right back. DZRH number 1. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Cleaning tips gamit ang toothpaste, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa realsimple.com, bukod sa iyong ngipin, ang toothpaste pwede ring magamit sa iba pang mga bagay. Una, pwede itong panlinis ng iyong white sneakers. Paghaluin lamang ang isang kutsarang toothpaste, baking soda at tubig at saka ito ipanlinis gamit ang isang brush. Pwede rin itong panlinis sa inyong linoleum tiles, gayon din sa silverware para muli itong kumintab. Subukan mo rin itong gamiting panlinis ng inyong steam iron plate. Siguruhin lamang na malinis itong mabuti bago muling gamiting pamplansya. At panghuli, maganda itong panlinis sa mga handle, gripo at lababo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga.
Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. What is happening to our country, General? Yan ang tanong natin ngayon sapagkat in a broad daylight, partner, may binaril sa Quezon City. Sa may EDSA Timog yan, At very busy yung lugar na yan. Tama ba, paring Val, na yung bumaril nung pumaling, mukhang kitang-kita ang mukha, ano? Follow-up report ni Val Gonzales, kanina ay binaril dyan sa may area ng Quezon City. Anong nangyari na dyan sa pangyayaring yan, Val? Buhay pa ba yung dalawa, Val Gonzales? Kapwa na sa critical na kondisyon na Henry at Miss Karen. Dito sa East Avenue Medical Center ang dalawang lalaking tinampangan ng riding in tandem sa kanto ng Timog Avenue West End sa Quezon City.
Sa panayam ng media sa crime scene, sinabi ni QCPD Station 10 Commander, Police Lieutenant Colonel Sakari Capellan, na bagamat kilala na at may initial na impormasyon na sila sa identity ng mga biktima, pero ayaw na munang pangalanan ang dalawa na pawang mga lalaki. Nagpapatuloy ngayon ang hot pursuit operation sa dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Sa video na hawak ng QCPD, malinaw na nakuhanan ng cellphone video habang binabaril ang mga biktima. Dalawang naka-helmet at naka-short pants lamang na mga suspect na mabilis na humarurot palayo sa pinangyarihan ng insidente patungo sa direksyon ng Cubao at Kamuning Road. Narito at panoorin, pakinggan natin ang commander ng Kamuning Police Station na si Police Lieutenant Colonel Capellan. Initial, meron siyang tama sa buyan. Second lead. And still waiting for this confirmation. Dyan for both victims, no? Yes. So yung biktima natin mag-asawa pa to, para sa lalaki pa? Parehong lalaki. Hindi pa namin establish kung ano ang relationship ng dalawa, kung magkamag-anak pa, magkapatid, o magkaibigan. So ngayon inaalam pa rin natin. Sir, hindi ko clarify lang, isang pares ba ng riding in tandem o dalawa? Dalawa on board sa motorcycle. Riding in tandem. So, initial, may nakikita. Initial, based dun sa makikita natin dito, merong nasa 12 na naka-penetrate na makikita ito si windshield na sasakyan. May 12 bullet hole sa windshield sa both side na passenger niya at Sir, when you say dalawang riding in tandem, dalawang nakamotorsiklo? Inaalam pa ngayon ng QCPD kung anong motibo sa madugong ambush. Ngayon lamang, Henry at Miss Karen ay inalis na dito sa lugar ang sinasakyan ng inambus na mga biktima at nakakadaan na ng maayos yung mga galing ng bahagi ng Timog Avenue papasok dyan sa bahagi ng East Avenue. So Val, naplakahan yung motor at nahuli ng mga CCTV at nung cellphone na nakakuha, yung mukha ng bumaril mismo? Kuha na ngayon, at hawak na ngayon, mukhang hindi lamang yung cellphone na video ang hawak na ngayon ng QCPD, kundi maging yung iba pang mga video na nasa iba't ibang mga establishmento na nakapalibot o nasa lugar mismo ng pinangyarihan ng insidente, at kumpiyansang QCPD na mariresolba nila ng mas mabilis itong kasong ito ng pamamaril at pang-ambush dito sa bahaging ito ng Quezon City, Henry. Tama ba? Ilang bala yung in-spray? 12. 12. So ibig 12. sabihin, Val, talagang gusto ng gunman na patay yung dalawang ano. Kung 45 yan, Val, dalawang load yan. Oo, mas maliit dun sa basyo ng kalibre 45 yung nakita ko, dahil yung tama, Henry, ay magkabilang pintuan sa drivers at sa passenger side at dun pa sa harapan. Yun pa yung mga tama. Yun yung mga tama ng baril na pinakawalan ng dalawang suspect initially. May naiwan pa yatang ng QCPD. May naiwan pa yatang magazine. Ano kay 9mm kaya tinira riyan? Anong mukhang 9mm yung nakita kong inahiwang magazine ng bala doon mismo sa may passenger side. Sa may passenger side. Pero mukhang sa tingin ko, Henry, yung nasa passenger side, dahil yung base doon sa mga unang video na nakita ko, ay mukhang satyan lamang yung tama nito, dahil mula doon sa passenger side ay nakapunta pa itong biktima na nanggaling doon sa passenger side, nakapunta pa ito doon sa may right side ng sasakyan, dahil nandoon yung pinaka-island mismo, doon sa inabutan ng mga rumesponding mga tauhan ng Quezon City. Nakababa pa, yung isang may tama nakababa. Nakababa. So, ibig sabihin, medyo malakas pa siya, bagamat medyo critical yung kanyang tama. Kung pagbabasihan yung kanyang tama, pero nakagapang pa siya at mukhang sa tingin ko ay kakayanin naman ng biktima, Henry. Pero yung isa, ang delikado.
Iyon ang binabanggit. Actually, silang dalawa, ang kategorya ng pulisya ay pawang nasa critical na kondisyon at ginagamot ngayon dito sa East Avenue Medical Center. Itong dalawa na biktima ng mga ambus in broad daylight. Wala bang mga wala bang pinakamalapit na presinto o mga nakatambay na mga pulis nagro-ronda? Mga ganito? Actually, Henry, ang ganda ng tanong mo dahil yung QCPD Station 10 at doon sa pinangyarihan ng insidente, I don't know kung nasa mga 500 meters lamang ang layo. So napakalapit lang pala. Talaga? Oo. Wala pang 1 kilometro. Malakas ang loob nung bumira, ano, Bal? Isipin mong hindi hindi siya naka-mask, face mask man lang, di ba? Hindi naka-bonnet eh. Medyo may kalakasan ng loob to think na yung Station 10 ng QCPD ay nasa 500 lang na meters away kung di ako nagkakamali sa aking pagtayang layo ng Station 10 ng QCPD doon mismo sa kanto ng EDSA at Timog Avenue dito sa Quezon City, Henry at Miss Karen. So tama, Val, no? Nabanggit mo na rin kanina na binuksan na sa mga motorista, pwede nang dumaan dyan sa area na yan. Tama ba? Correct, oo. Na clear na ng QCPD yung lugar at dinala na sa tanggapan ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit yung sasakyan ng dalawang biktima. Teka pala, Bal, mga bata pa ba matatanda na yung sakay, yung binaril? May edad na yung isa. May edad na yung isa, Henry. May edad na yung isa. Siguro mga sa pagtaya ko nasa 60 mahigit na rin o baka higit pa yung isa. So dalawang lalaki yung nasa loob ng sasakyan. Isa medyo sabi mo mga 60 years old na almost. Senior na. Yan yung senior yung nakababa pa. Ayun. Dahil sa yung nasa passenger side, habang yung kanyang driver yun ang mas matindi yung tamang tinamo, pero sa mata ng QCPD, dalawa sila ay critical ang kondisyon. Alright. Thank you, Val. Thank you, Val. Abangan namin ulit mga follow-up report. At antabayanan natin, Henry at Miss Karen, yung isinasagawang hot pursuit operation ng QCPD dahil tinutuntun nila hanggang sa mga oras na ito ang dalawang tumakas na suspect na sakay ng motorsiklo. Val Gonzales, back to you, Henry. Balansyado! Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, gobyerno dapat mag-double time para maaresto si Zaldeco dahil nakapanghinayang na nakalabas pa siya sa Czech Republic ayon kay Senator Ping Lacson at Senator Win Gatchalian. RH28 Raymond at Paas. Ibalita mo yan, Raymond. Matapos mapahiya ay dapat mag-double time na ngayon ang gobyerno pang matuntun at maaresto si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, walang ibang sisihin ng gobyerno kundi ang sarili dahil napakakupad nilang kumilos. Para kay Lacson, kailangan magpakitang gilas ang gobyerno upang makabawi at patunayan na seryoso ito na may balik sa bansa si Ko at mapanagot kasamang iba pang kasangkot. Aminado din si Senator Sherwin Gatchalian na nakapanghinayang ang nangyari at nakalis pa ng Czech Republic si Ko. Ito na sana ang pagkakataon na makamit ang hustisya, lalo na kung mag-cooperate siya sa issue ng flood control. Narito si Senator Win Gatchalian. Nakakahinayang ba, sir? Nakakahinayang. Sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ng hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung po-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scam. Pero sir, positibo kayo, hindi pa naman hulian lahat? Hindi pa. This is a temporary setback. Itong si Zaldico may criminal mind eh. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. So, in other words, pinlano niya na talaga itong sitwasyon na ito. Ito si RH20, Raymond at Paas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, follow-up report sa isang sunog na naganap sa Pasay, Sinochicagas. Noche. Kuya Henry, nasunog ang dalawang palapag na bahay na may kwarto-kwartong paupahan sa Pag-asa 2 sa Barangay 185 Barcaban sa lungsod ng Pasay. Itinuturo ng may-ari ng bahay na si Erlinda ang isang kwarto kung saan
inupahan ng isang nagngangalang Inday nagsindi umano ng kandila na posibleng pinag-ugatan ng apoy sa second floor. Depensa naman ni alias Inday sa anak ni Erlinda Cuarto, nagsimula ang apoy na kumalat sa iba pang mga kwarto. Nabatid na matagal na walang supply ng kuryente ang buong bahay. Inaalam pa ng Pasay City Bureau of Fire Protection ang insidente na naitala sa unang alarma at naapula alas 5:17 ngayong gabi. Arit sa DZRH, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Salamat. Mag-ingat kayo sa sunog at mag-ingat din kayo sa mga masasamang loob. At nako, talaga naman partner. Sana'y mapanagot at mabigyan katarungan. Mabigyan hustisya naman yung nabaril at sana'y makasalba pa ang kanilang mga buhay. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po naming lambing sa inyo. Nais ba nating umasenso sa buhay? Manalig magdasal. Palagi sa may kapal. Huwag gagawa ng masama. Bagkus gumawa ng mabuti sa kapwa. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama. At tumulong pa sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Makasama niyo po si Attorney Rina Seco ang kanyang topic, paano bumili ng Pag-ibig House and Lot kung patay na ang may-ari. Tatalakayin yan sa DZRH Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Susunod na. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Bye! Ang oras na yan ay Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman!